Sinimulan na ang pagpapatupad ng Capital Markets Efficiency Promotions Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Mayo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa layuning mapalago pa ang ekonomiya ng bansa, sisimulan na ngayong araw ang pagpapatupad ng Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Mayo. 3, 2, 1... Kanina pinangunahan ng Pangulo ang special bell ringing sa Philippine Stock Exchange na hudyat ng pagpapatupad ng naturang batas. Sa ilalim nito, pasisimplehin ang mga proseso at patataasin ang kahusayan ng operasyon sa capital markets upang hikayatin ang mas maraming investors na mamuhunan sa Pilipinas. Before this law, investing in stocks meant paying a tax, as Mon was explaining, paying a tax of 0.6%, 6 times higher than our neighbors in Singapore, Malaysia, and certainly the highest in Asia. Under CMEPA, that rate has been reduced to 0.1%. For a first-time investor buying a 10,000 peso worth of stock, this means paying 10 pesos in tax instead of 60. This will encourage more Filipinos to invest in our capital markets. Isa rin sa mga pangunahing nilalaman ng batas ay ang pagtanggal ng documentary stamp tax sa mutual funds at unit investment trust fund. Gayon din ang pagtatakda ng 20% final tax rate sa interest income ng mga mamumuhunan. Malaking bagay din ang batas sa mga empleyado. Lalo't sa ilalim nito, may insentibo ang mga pribadong employer na tumutulong sa paghuhulog sa personal equity and retirement account o pera ng kanilang mga manggagawa. Kung pantay o mas mataas pa ang kontribusyon ng kumpanya kumpara sa hulog ng kanilang empleyado, may karagdagang 50% tax deduction o bawas sa buwis ang kumpanya base sa aktual na kontribusyon na ibinigay nila. CMEPA removes certain exemptions to enhance fairness in our tax system. Government-owned or controlled corporations are now generally subject to the same passive income taxes as other institutions. From now until the year 2030, CMEPA is projected to generate over 25 billion pesos in net revenue, a substantial sum that can help fund the building of roads, bridges, hospitals, schools, other social safety net programs as well. But beyond revenue, CMEPA reinforces confidence. It shows that our financial system is becoming more equitable and structured for long-term stability. Nilinaw naman ng Pangulo na ang reformang ito ay hindi lamang para sa mayayaman, mga profesional o mga stock trader, kundi para sa bawat Pilipinong nangangarap ng mas maayos na seguridad sa pananalapi. Anya, pinalalakas nito ang kakayahan ng maliliit na negosyante, mga young professional at mga OFW na simulan ng pag-i-invest gamit ang pinaghirapan nilang pera para sa kanilang kinabukasan. Para sa bawat Pilipino, ito po ang layunin ng pamahalaan. Alisin ang mga balakid at palawakin ang mga oportunidad para sa ating pag-uunlad. Indeed, this act allows Filipinos to be true participants in our nation's economic growth. This law enhances our competitiveness in the ASEAN region and strengthens the foundation of a capital market that can thrive on the global stage. Inatasan naman ng Pangulo ang PSE na alisin ang mga sagabal sa bürokrasya, pabilisin ang mga proseso at bawasan ang mga transaction cost na nakapailalim sa kanila, kasabay ang paghihimok sa stakeholders na maging transparent at tapat sa pagpapatupad ng batas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.